Come back po sa Coach Haji Vlog. Good morning po mga kapatid. God bless po sa inaabot ng programang ito. Kung ano man ang kulturang mayroon po kayo. Kung tanghali, magandang tanghali. Kung gabi, magandang gabi. Dito po sa aming bayan ng Pilipinas ay alas 6:20 ng umaga. Apo, magandang umaga po at welcome back po sa Coach Haji Vlog. Sa mga nag-subscribe po, salamat. At God bless po sa lahat. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription at mabigat sa damdamin, kahit like na lang po o comment sa baba, na-appreciate ko na po yan. Thank you at pagpalain po tayo ng Diyos o ng ating Ama sa ating mga ginagawa. Okay? Bigyan natin ng reaction yung tungkol sa doon pa rin sa designated survivor ni BP Sara. Yun. Bigyan natin ng kanyan. Tapos yung pangalawa, yung naging spokesperson siya ni Benhur Abalos, si BBM. Baliktad Imbis na siya ay maging di ba? Imbis na si Benhur Abalos ang maging spokesperson, siya ay naging spokesperson. Okay? Tapos pangatlo, yung sinasabi nila na malapit na daw tayo maka-take over do sa mga bansang bansang Singapore, basta yung mga bahagi ng mauunlad dito sa ating Asia. Mati-take over na daw natin yung bagay na yun, yung pangunguna. Na maganda pakinggan, di ba? Makaka-take over na daw tayo. Nung makita natin, yung pala sa casino, sugal. Okay? Bigyan din natin ng reaction yan, okay? Salamat at God bless po sa lahat. Unahin natin yung BP Sara. Nawindang po talaga sila doon sa, di ba? I am appointing designated survivor. Yun, windang sila. Bakit nawindang? Kasi nga, ang daming mga spekulasyon. Ang daming mga negatibo na pinalalabas na kailangan daw managot ang BP Sara tungkol sa mga ganung pahayag kasi nagbabanta di ba? Hindi na Diyos ko po, itong mga talaga, masyado siniseryoso. Ito ay bahagi ito na tinatawag ng ito yung di ba, pag sa gabi, okay, may maliwanag mo, mayroon kang anino, di ba? Napapansin mo, pag may anino ka, lalo sa gabi, na medyo madilim din, may liwanag sa may parting side mo, lumalabas yung anino mo, ito yun. Yung anino nila, kinatatakutan nila, di ba? Kasi una-una, Netflix lang po yun, di ba? Hindi nila, di ba? Hindi naman tayo sa magagaling naman talaga yan. Pero, alalahanin na, may director po yun, movie po yun, Netflix nga po yun. Tapos, may script po yun, di ba? Malikhaing kaisipan po yun. Hindi naman mangyayari talaga yun, di ba? Pero bakit ginawa nila ng makatotohanan sa kanilang mga isipan, di ba? Yung kasi bahagi yung kanilang takot, di ba? Takot na bawat sinasabi ni BP Sara, parang nawiwindang sila, di ba? Takot, di ba? Na yun nga sinasabi ko, yung anino nila kinatatakutan nila. Kapag ikaw ang isang gobyerno, isang pahamalaan o administrasyon ay may nagagawang mabuti sa sambayan ng Pilipino na ipakikita mo yung tinatawag na pagiging political will mo, di ba? Nagagampanan mo yung tungkulin mo bilang isang state o isang pangulo ng isang bansa sa ganon din sa kanyang mga kabinete. Ano ba yung kinatatakot nyo, di ba? Di ba? Ganon lang. Bakit natatakot? Kasi wala nga pong nagagawang walang nagagawang maganda, di ba? Walang nagagawang paglilingkod na matino sa sambayan ng Pilipino. Puro pagwawaldas, di ba? Puro pagbabiyahe-biyahe, travel, di ba? Gastos dito, gastos doon, concert dito, fireworks diyan, yan, fashion show sa Malacanang, di ba? Iyon di ba? Yung sambayan ng Pilipino, lalo higit yung nasa baba, kumakalamang sikmura. Di ba? Bakit natatakot sa mga ganong situation? Nagiging anino nila, kinatatakutan nila dahil wala nga po. Yung inuulit ko, wala pong nagagawang maganda sa sambayan ng Pilipino. Dahil kung ikay may nagagawang maganda sa sambayan Pilipino, anong kinatatakot mo? Diba? Ganun lang kasimple po yan, mga kapatid. Anong kinatatakot mo sa mga ganong sitwasyon? Kaya ayun, nangyari. Base doon sa napanood natin at nakita natin at nalaman natin, kasi napalabas naman yan, nag-assign ng 22,000 mga kapulisan na magbabantay sa zona, 'di ba?
tingnan mo kung gaano ka bartek, bartek yung kaisipan, di ba? Imagine mo yan, yung ganong salita lang, di ba? Bagamat okay naman, habang kanya, di ba? Paano ka pa maghahanda o magbubuka ng payong kung nandiyan na yung ulan, di ba? Pero hindi, yung iba, hindi naman mangyayari yun, sinasabi ni BP Sara, di ba? Netflix po kasi yun, movie yun, ganoon lang yan. Pero bakit binigyan ng lalim nila? Kasi nga, yun nga yung takot nila na baka nga, di ba? Di ba? Kaya yung mga ganitong mga mga utak praning, mga utak ng mga talagang pinalalalim yung mga bagay na mababaw. Kaya nangyayari yan. Kaya sabi ko nga, kung ikaw matino o maayos yung panunungkulan mo, may nagagawa ka sa sambayan ng Pilipino, di ba? Imagine mo, tingnan mo ito, isi-segue ko lang Imagine mo, di ba? Ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan unahin, i-prioridad. Pero di ba, sino ang inuuna? Yung Davao na napakapayapa di ba? Segue lang tayo. Yung Davao na napakapayapa, number 3 o number 2 sa ranking na pinakamapayapa na ligtas na lungsod sa Asia, di ba? Nakakuha naman yan di ba? Yun, inuuna nila yan. Itinatanim sa kaisipan ng mga tao na magulo ang Davao, di ba? Sinisira nila yung Davao Sinisira nila yung part na yan. Bakit? Baluarte kasi ng Duterte yan. Tingnan mo di ba? Pero daming uunahin na magaganda, di ba? Ito, katulad din kay Pastor Kibul, inuuna nila yung mga bagay na alam naman nilang, di ba? May mga higit pang unahin sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, di ba? Yun, katulad na lang, di ba? Yung kung talagang seryoso ka, ba't kailangan mo unahin yung mga ganung bagay? Ang unahin mo, paunlarin. Ay kauunlad ng sambayan ng Pilipino o sa ating bansang Pilipinas, di ba? Hindi. Politika di ba? Yung mga bagay na idinudurog doon sa isang nakaraan na akala naman nila, di ba? Lalo sila ang nadudurog. Diba? Kaya mga kapatid, tingnan natin, di ba? Yan, bahagi lang yan ng kasi nga napapraning sila doon na nagkakaroon sila ng mga kaisipan tungkol sa sinabi ni BP Sara, di ba? Imagine mo 22,000 security o mga pulis na ikakalat yan. Tapos ang kuwan pa doon, yun nga, ikuan din natin, yung mga paggagastos, napakagalante, di ba? 20 million sa pagkain pa lang. Pero kumambyo na sila dyan. Naging negatibo sila sa sambayan ng Pilipino. Kumambyo na sila. Bakit? Doon mo makikita yung tinatawag na pulisiya, di ba? Na hindi konkreto, di ba? Pulisiya na madaling mababaw yung mga yung mga bagay na ginagawa, mabababaw, tapos pang sariling interest. Okay? Salamat mga kapatid. 'Yon, sundan natin. Tapos yun nga yung tungkol sa malapit na nga daw mag number 1 o number 2 ang ating bansa. Humahabol na tayo daw. Baka nga itong darating daw na maungusan na natin ang mga iba't ibang bansa katulad ng Singapore, yung Thailand na yan, sa mga, pero hindi nila kakayanin siguro yung sa Macau, yung sa di ba, sa Hong Kong na, hindi nila kakayanin siguro. Tapos yung mauungusan na daw natin nung tingnan natin yung pala doon sa casino. Tingnan mo mga kapatid ito si Tenko, di ba? Grabe, imagine mo mauungusan na natin. Akala ko sa ekonomiya o akala ko sa anong larangan para ikauunlad ng Pilipinas, yung pala sa casino. Dito nabubuhay yung di ba? Saka sugal, di ba? Kaya sabi ko grabe, no? Ipinagmamalaki. Di ba? Ipinagmamalaki yung ganyang bagay na gawain na dumudurog sa pamilya. Bagamat hindi tayo nakikialam sa kung ano man ang dahilan, pera nila yan di ba? Pera nila yan na ginagamit nila diyan. Wala tayong kuwan diyan. Pero marami ng pamilyang nasira dahil sa casino, di ba? Alam naman natin yan. Pero ipinagmamalaki ng kuwan na to. Ito, gustong-gusto nito ni Lam, gustong-gusto niya to.
Sigurado po promote niya yung tingin ko. Okay po, di ba? Ito yung mga bagay na balita na gustong-gusto nila, di ba? Kasi nga nagdi-deliver to malaking kwenta di ba? Billion. Mauungusan na daw natin. Akala ko sa ekonomiya o sa mga bagay na ikagaganda. Yung talagang may pagmamalaki mo. Yung pala sa casino, nakakatuwa naman yung mga ganitong klase, mga nanunungkulan, di ba? Yun talaga yung mga bagay. Kasi malaki nga naman ang nagiging income dyan. Laki ng nag-generate ng magandang tax, di ba? Pero kung tayo dyan, kasi nga, sugal is sugal. Ayaw na ayaw ng taas yan, di ba? Okay? Tapos yung, kumbaga, sunod natin yung naging, di ba? Imbis na siya imbis na si Benhur Abalos ang maging spokesperson, di ba? Siya yung naging spokesperson, yung Pangulo naging baliktad. Nakakatuwa talaga, di ba? Tingnan mo kung gaano sumagot doon sa interview o sa Amvos interview si BBM regarding doon kung pa yung bakit, diba, nagkaroon ng bounty, bakit hinahanap o bakit tinutugis si Kibuloy at yung iba pang mga kasamahan, di ba? Sumagot siya yung naging spokesperson. Nakakatuwa, di ba? Pero sinabi nga niya, di ba? Yan ang aking napansin doon, yung tinatawag niya na bakit hindi, di ba? Tapos, sinusundan lang naman namin yung batas. Dapat sumunod sila sa batas. Ito talaga. Kaya minsan, pag sinabi nila ng gano'n, sinusundan ng batas. Ilabag sa batas nga yung pinagkagawa, di ba? Ito yung tinatawag natin, hindi talaga, walang, di ba? Halos, pagdating sa larangan ng legal o batas, talagang sablay. Bakit? Ay, yung bagay na nga lang na ginawa na maglagay ng bounty tapos tinanong sa pribado ay labag na sa batas yun. Bawal yun. Bagamat pwede mag-donate o pwede magkuha ng mga ganyan, pero dapat, di ba, kaya nga may intelligent fund yung Pangulo. Doon dapat kinukuha yan sa gobyerno, magmumula yung mga ganyang bounty, di ba? Tapos bukod doon, di ba, napakalaki, 20 million. Diba? Walang pinatay. Yung daming pinatay. Wala pang 1.2 ganun lang ang nilagay na bounty. Tapos iba talaga, di ba? Yung record na lang Abu Sabaya, di ba? Ng Abu Sayyaf. 5 million lang yun di ba? Napakadaming notorious talagang yun pero 5 million lang ang naka-bounty doon. Ito kay Pastor Kibuloy 10 million. Diba? Grabe. May pinatay ba si Pastor Kibuloy? Diba? Bagamat yung mga kaso niya dinidinig o inaapila pa yun ng abogado niya, pero lagi natin tatandaan, wala po siyang pinapatay. Nakatulad ng mga notorious na mga sindikato, mga notorious na kriminal na halos, di ba? Yun nga yung natin na halos ilan yung pinatay. Pero 1.2 million lang ang ipinatong sa ulo. Itong tao na wala namang pinatay at di ba? 10 million. Tapos di ba? Tapos sasabihin sumusunod lang sa batas at lumabas ka. Paano nga lalabas? Paano nga magpapakita yan si Kibuloy? Paano nga yung hinusgahan nyo na yan mula sa Senado, hinusgahan nyo na di ba? Tapos nakipag-ugnayan na base doon sa base kay Pastor Kibuloy. Nakipag-usap na yung gobyernong Pilipinas sa Amerika. Diba? Anong gagawin niya? Lalaban siya ng patas sa husgado pero sa kabilang banda meron na palang ugnayan, di ba? Meron nang nabuong di ba? Pag-uusap regarding doon, dadaanin sa isang parte, di ba? Kaya nakakalungkot, di ba? Bilang Pilipino po tayo mga kapatid. Oo, alam natin na may mga kaso na dapat haramin, di ba? Nakabinbin na nga po yan, kinakaso na nga po. Pero umaapila po sila. Karapatan natin mga Pilipino umapila. Pero dahil nga sa ganyang kaganapan na mayroon ng pag-uusap tungkol sa gobyerno ng Amerika at gobyerno ng Pilipinas na lihim na hindi inihahayag, base kay binigyan lang natin ng base kay Apollo Kibuloy, Pastor Kibuloy, na ganun nga at doon sa mga kanyang mga legal, di ba? Anong gagawin niya, di ba?
Papakita ba yan? O sige, hanapin nyo na lang siguro, ganyan. Pero ang atin po, hindi tayo nakikipagsimpatay sa isang parte. Pero harapin at dapat harapin ni Mr. Qubuloy yung mga dapat na harapin. Handa naman sila eh. Nakahanda na nga yung kanilang panel, yung kanilang legal team, di ba? Pero dahil sa ganitong panggigipit, di ba, ng gobyernong ito, na nag-iisip din at nagkukan na, ba't nga ba siya harap? Bakit nga ba siya magpapakita, di ba? Oh, ganun lang kasimple. Tapos unang-una, yung pang isa sa mga tumulong sa iyo. Di ba? Ang laki ng ginastos ni Pastor Qubuloy sa istasyon niya na SMNI para maibigay mo lang yung mga platform mo. Wala ka na. Sige nga, magsalita ka nga BBM regarding doon. Sinong channel ng TV, radio na nagbigay sa iyo ng platform para maibigay mo yung mga balak mo o may sabi mo sa sambayan ng Pinoy yung mga advocacy o mga sinasabi mong gagawin mo pag ikay naging pangulo, di ba? SMNI lang naman. At may binayad ba? Sabi ni Mr. Ko, walang ibinayad. Milyon ang ginastos nila. Pero ganito yung paggaganti, di ba? Ganyan yung mga tinatawag na walang kautang na loob. Pero lagi kong sasabihin po mga kapatid, kapag may kaso nga, harapin. Hindi kailangan kung may utang na loob, hindi mo na kailangan tugunan o harapin yung mga kasong iniharap sa iyo. Hindi ganoon. Tugunan mo 'yan. Pero huwag naman ganito katindi, di ba? Ilagay sa tamang proseso. Yung mga ginagawa, di ba? Kaya Mr. Abalos, Mr. DILG, base doon sa nakita natin, sasampahan o sinampahan na po kayo ng kaso, harapin mo. Tingin ko medyo hindi ka lulusot kasi nga lawag na lawag yun. Sa pribado dapat nagmumula ang pundo sa gobyerno. Okay mga kapatid, salamat at nabigyan natin ng reaction. Magandang umaga at nagpapasalamat po ako ng lubos at pagpalain pa po nawa tayo ng Ama. At ganoon din sa mga namumuno sa atin, bigyan pa sila ng mga matatalinong kaisipan. Yung maging patas lang, maging patas sa pagpapatupad ng batas, maging patas lang, di ba? Wag yung may kinikilingan o may tinititigan o may tinitingnan. Dapat lagi nakabase lang tayo sa batas. Okay mga kapatid, salamat po at God bless. Basta lagi ko sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po at magandang umaga po sa inyong lahat.